Ngayon lang nire-request niya sa mga polling bodies na tanggalin na siya sa mga pagpipilian for presidentiable. Ano po 'yung ibig sabihin nung pahayag na 'to ng mga Tulfo, no? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Alam naman na natin na may manifesto, di ba? May manifesto po against Rapi Tulfo, yung mga sundalo po, pinalalabas po nila, nilalantad po nila, sinight po nila yung halimbawa na si Rapi Tulfo kung anong uri siya ng future leader kung iboboto natin, no? Actually, hindi naman natin nililihim yan. Marami ng instances, nasaksihan natin yan sa Senado, kung paano po siya mag-treat yung masyadong mas mabilis yung bibig ni Senator Rapi Tulfo, no? At marami po siya nasasaktan. Kasama isa na po to, yung pamilya nito, alam na po natin yan, may manifesto, no? Alam na po natin, hindi po nililihim ng mga sundalo yan na kaya sila nagmanifesto para talagang ayaw nila ng ganitong leadership kay Rapi Tulfo. Tapos, alam din natin, nagsalita po si Erwin Tulfo na hindi tatakbo si Rapi Tulfo pag presidente, no? Nagsalita po siya. Tapos si Ramon Tulfo naman, nagsalita rin po ang sinabi. Yung ano na lang hindi na natin kasi mahaba yung mga sinabi nila. Yung kung ano na lang yung pinaka-sustansya. Kakaiba po yung mga reaction nila. Mukhang may pinaniniwalaan sila. Mamaya po, susuriin po natin kung bakit po sila ganyan mag-isip, no? Panay analysis po tayo ngayon. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sinabi rin po ni Ramon Tulfo na napagkasunduan ng kanilang pamilya na si Rafi Tulfo ay hindi natatakbo na presidente. Okay. Tapos si Rafi Tulfo ngayon lang nire-request niya sa mga polling bodies na tanggalin na siya sa mga pagpipilian for presidentiable. Okay. So ano po yung ibig sabihin? Ano po yung ibig sabihin nung pahayag na to ng mga Tulfo, no? Una, nakita po nila, nag-aaral din, marurunong din sa politika. Nakita nila na yung pag ikaw yung frontline, ikaw yung nangunguna sa mga eleksyon, nasa yung sentro ng banat eh. Kaya si VP Sara Duterte, siya yung pinupugpug ng banat, no? Marurunong niya, mga ano po sila eh. Matagal na sila sa media eh. Nakita na po nila to, yung trend, na kung sino po yung nangunguna lagi sa survey, siya po yung sentro ng binabanatan. Gusto po nilang iligtas si Rafi Tulfo mula po sa unintended na banat, no? Kasi babanatan lang yan. Katunayan, yan po yung pinahayag dito sa sagot ni Rafi Tulfo sa manifesto, no? Magbasa lang po tayo ng konti. Dito lang po, ito. It has come to our office that I spliced video of Senator Rafi Tulfo, etc. etc. Yun katwiran niya, in-splice lang daw yun. Pero sa totoo lang, meron kasi sinasabi dito na ito. The video involves a deceased member yan. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto of criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Okay. So, nire-recognize nila na yung manifesto tapos yung na ito ay reaction to o parang pamumulitika, no? Kasi dinagdag nila to eh. So napag-usapan ng pamilya nila, na-realize nila, teka muna, dahil frontliner ba? Nawala talaga sa isip ko na ikaw ay nangunguna sa mga survey, babakbakan ka. At ito ay bahagi ng, ganun po yung palusot nila dito sa manifesto, ganun po yung palusot nila, ginagawa nila na ito, kaya ako binabanatan, pinipresent yung mga lumang mga videos na nagtawag siya ng duwag yung sundalo na nagkataon na namatay sa labanan, frontrunner. Thank you very much. Dahil frontrunner, ako, inilabas tong mga videos na to, no? Para masiraan ako dahil ako yung frontrunner eh. Tapos, kasunod niyan, itong manifesto ng mga sundalo na nagtataka ko na bakit nagiging politicize yung mga dating sundalo. Ayan. Hindi po sa'yo naging politicize yan. Kung mapapansin po natin, may nauna ng manifesto. No? Wala po tayong magagawa.
nakakita po sila eh. No? Wala po tayong magagawa na ay hindi po yan first time na gumawa sila ng manifesto. Kung matatandaan nyo, nagmanifesto din po sila, yung mga retired generals pa ang tawag, retired generals. Dito po sa, nung pinakulong sila Badoy at saka si Ka Eric. Okay. Kaya, napagkasunduan ng magkakapatid na maglabas ng posisyon na hindi tatakbo si Tulfo. Ang problema, kalaban yung mga Duterte. No? Ang una pong gumamit niya na hindi ako tatakbo para hindi mabanatan mga Duterte, no? Hindi niyo po pwedeng gamitin yung estilo na yan. Aminado naman kaming mga Duterte supporters, malahin yung ano yan, no? Diskarte ni Tatay Digong, no? Malahin nyo eh. Kasi wala pa pong nakaisip, lahat po nag-iisip na sila ay tatakbo. Lahat po nag-iisip na magpahiwatig ng maaga pa na sila ay tatakbo, no? Lahat 'yan nagpapahiwatig. Tanging si Pangulong Duterte lang ang nagsabi na hindi siya tatakbo, na nanalo. Diskarte po ng mga Duterte yan. Hindi nyo po pwedeng gamitin laban sa isang Duterte yung diskarteng pinauso ni Pangulong Duterte. Alam naman namin di ba? Sinasabi ko nga rito, dito sa channel natin, no? Mga dilawan, simulan nyo na. Alam kasi natin Alam natin na pag ikaw frontrunner ka, expect mo yan na babanatan ka, no? Magsisimula ng... At ito, hindi po yan na bago. Ine-expect natin yan na mayroong bibira ng ganyan. Kung hindi nyo po, hindi naman kayo tumakbo kayo ng senador Tumakbo si Erwin ng congressman. Wala naman po nililihim sa inyo dito sa Pilipinas. Alam nyo naman po, alam nyo po yung katotohanan, di ba? Ganun talaga. ganun talaga yung katotohanan, no, na ine-expect nyo yan. Marami na po nangyari na ganyan. Kaya para maiwasan silang batuhin, yan po yung ginawa nila na nag-announce sila na hindi na sila tatakbo. Hoping na hindi na sila babanatan. Okay? Hindi po Hindi po kami naniniwala dyan dahil ginawa na po yan ng aming Tatay Digong. At hindi po namin tatantanan na ipakita sa buong Pilipinas kung anong leadership ang pwedeng maganap kay Raffy Tulfo. Kasi lantad naman lahat ng mga ginawa niya sa Senado. Wala pa po siyang 2 taon na senador. Pero nakita niyo naman po kung paano yung impact niya sa Senado. Ilan na po yung nasabihan niya ng traidor, ay ng corrupt. At yung inakusahan niya ng corrupt, siya pa magpapatunay na hindi corrupt. Nasaksihan ko yun, nasabi yun. Ilan na yung inuutusan niya ng mga tao ng gobyerno na tanging si BP Sara lang yung nagsabi, sumansala sa ginagawa niya na yun. Kumbaga, yung pagiging grandstanding niya, siya po yun. Wala pong tulong yung iba ron. yung mismong pagiging grandstanding niya na naging resulta ng kaya sila tayo ngayon ni BP Sara, dahil din po sa kanyang kagagawan yun. So wag niyo pong isisiyan kasi nag-number 1 siya. Hindi po namin kasalanan yun. Gusto niyo yan. Ginusto niya yan. Anyways, balik po tayo rito, no? So, nariyan na yung sitwasyon. Maganda na may mga paliwanag. Kung ang gusto niyo mga paliwanag tungkol po sa batas, maganda po yung mga paliwanag ni Attorney Trixie. Ako kasi yung politics Nakatutok tayo sa diskarteng politika. Okay. Ngayon, eto naman po, no? Bigla lang pumasok dito sa akin. Ito pong vlog. Hindi ko alam kung vlog ng ito po. Vlog po to ng One News PH. Ito, TV5 to Alam niyo naman yung TV5. Diyan po One News PH ba? TV5? Baka mali ako sige, wag na muna natin sabing TV5. Hindi ako sigurado. Yung One News PH po ay pinag-uusapan po nila, guest po nila to si Ranjit Rai. Si Ranjit Rai po ay siya po yung Okta Research. Siya po, hindi ko alam kung ano siya ron. Basta siya yung pinuno nun. Kung anong tawag sa kanya, hindi ko po alam. Ranjit Rai. Okay. Ang sinasabi ngayon ni Ranjit Rai, si Raffy Tulfo, nung may nagpa-commission daw sa kanila, may nagpa-commission sa kanila na i-survey Raffy Tulfo 1-on-1 versus Sara Duterte. At ang resulta ng 3 survey na ginagawa nila, lamang lagi kay si Raffy Tulfo laban kay Sara Duterte. No? Nilalabas niya ngayon. Ang tanong nga nung isa, pangatlo na yan na survey na 1-on-1 si Sara Duterte at si Raffy Tulfo. Pangatlo na tapos hindi niyo nilalabas. Hindi kasi pinapayagan na
komisyon na ilabas. Ibig sabihin, may nagpa-komisyon sa kanila. Sige, ano nyo nga to, isurvey nyo nga kung magwa one-on-one si Rapi Tulfo tsaka si Sara Duterte. Pero wag nyong ilalabas. Ganun po yun eh. Pag ikaw ang nagbayad, pwede mong sabihin na wag nilang ilabas yung resulta. Ako lang ang nakakalam. Ngayon daw, bakit mo nilalabas ngayon? Sabi, tanong, di ba? Bakit mo ngayon nilalabas, Ranjit Rai? Kasi sinabi yan daw sila na ilabas nung nagpa-commission. Tignan nyo yung ginagawa, no? Gagamitin nila yung survey result na yan dahil binabakbakan si Tulfo ngayon ng sari-sari. Manifesto, nilabas yung mga video. Babakbakan na siya kasi number 1 siya eh. Expect nyo yan. Kung hindi po nyo i-expect yan, kung sa tingin po ninyo ay hindi po pwedeng banatan si Tulfo, wag po kayong pumasok sa politika. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman